Amihan at Cheerline, magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging sama ng panahon ayon sa Pag-asa. Agri-fishery reforms, bubuhayin naman ng Pangulong BBM. Congresswoman Garin at 4 na iba pang mga opisyal kinasuhan dahil sa Dembaksya scandal. Warehouse na Nabotans kung saan hinihinalang may nagaganap na boat buying, ni-raid ng COMELEC, isang arestado. Drug smuggler na Korea National na aresto ng Bureau of Immigration sa Cebu City. Kabayanihan ng isa pang Pinoy caregiver sa Israel, kinilala ng kanyang employer. Isa naman na patay, 3 sagutan ng araruhin ng isang truck ang mga kabahayan sa Quezon. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Todo bantay ngayon ang pag-asa sa cloud cluster na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring ma-develop bilang isang low pressure area o sama ng panahon. Yan po man sinabi ni Obet Badrina ng Pag-asa. Ang kumpol ng kaulapan ay maliit pa lamang ang tsansa na maging isang bagyo. Ayon kay Badrina, ang northeast monsoon o amihan ang makakaapekto sa northern Luzon, lalo na sa may bandang Batanes at Babuyan Island. Apektado rin ang amihan ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Samantalang shear line naman ang siyang magpapaulan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Northern Luzon, habang asahan naman ang thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Ang isa pang development na ating tinututukan ay ang patuloy na paglamig ng klima dito po sa Luzon, habang nananatiling maalinsangan naman sa Visayas at Mindanao. Plano ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na buhayin at palakasin pang sektor ng pangingisda sa bansa na matagal ng panahong napabayaan. Sa ika-70 anibersaryo ng Federation of Free Farmers sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na nasa prioridad ng administrasyon na muling buhayin, paunlarin, i-modernize ang Philippine agri-fishery sector na ilang dekadang napabayaan ng pamahalaan. Nangako ang Pangulong BBM, bubuhusan niya ng malaking pondo ng nasabing sektor para sa modernisasyon at pagpapalakas sa produksyon upang matiyak sapat ang supply ng pagkain, abot kaya ang presyo at higit sa lahat, upang hindi tayo nakadepende sa importation. Kasama sa plano ng Pangulong pagpapalakas ang iba't ibang asosasyon at mga kooperatiba upang magkaroon ng oportunidad sa mga negosyo at pamumuhunan at maiangat din ang antas ng buhayan ng mga magsasaka at mangingisda kasama ang kanilang pamilya. Ito po ay napakalaking trabaho, kaya kailangan po natin, hindi kaya ng pamahalaan na nag-iisa na gawin lahat ito. Kaya kailangan po natin ang tulong ninyo, kailangan namin ang sipag ninyo, kailangan namin ang advice ninyo. Dahil kayo ang nakaharap sa mga problema ng agrikultura sa dinadaanan natin ngayon. Kaya po ay asahan po ninyo ang ating pamahalaan. Ang inyong gobyerno ay nandito po upang gawin ang lahat, upang tulungan ang ating mga magsasaka na makapag-produce ng magandang ani, makapangisda ng sapat para sa ating mga kababayan at may pagbili naman ito sa presyo na abot kaya ng ating mga mamamayan. Maganda umaga, Pilipinas! Isa sa mga dapat na pagtuunan muna ng pansin, Mr. President, ang pagpapadami ng mga hatchery. Ano nga ba nangyari na sa pondo ng BIPAR? Dapat marami-rami na po yung mga hatchery at mga fish ports na naipapatayo. Itinaas naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Nangangahulugan ito na may low level unrest na sa bulkan. Nasa dating Alert Level 0 at posibleng ang steam-driven eruptions ay kasunod na. Naitala ng PBOX ang 121 volcanic earthquake simula pa noong Oktubre 14, kabilang ang 37 iniuugnay sa rock fracturing process. Naobserbahan ang pamamaga ng northeastern Plangka simula nitong Setyembre at ang pagtaas ng volcanic carbon dioxide concentration mula Hunyo hanggang Agosto.
Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Sorsogon. Kinasuhan naman ng Office of the Ombudsman si dating Health Secretary Janet Garin at iba pang mga dating opisyal ng ahensya na sangkot sa Dengbaksya Vaccination Program. Kinabibilangan ito ni na Health Supply Chain Management Director Joyce Ducusin, dating Undersecretary Gerardo Bayugo, dating Undersecretary Kenneth Hartigan Go, at Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecciones. Nahaharap ang mga naturang opisyal sa kasong graft at technical malversation. Ayon sa state prosecutors, illegal na ginamit ng mga opisyal ang 3.57 billion pesos na pondo nalaan para sa expanded program for immunization nang ipambili ito ng Dengbaksya vaccine na hindi naman sakop ng programa. Sinalakay ng Commission on Elections at Nabotas Police ang isang warehouse sa lungsod dahil sa manoy nangyayaring bilihan ng boto. Inaresto ng mga operatiba ang isang babae na naaktuhang namumudmud ng mga envelope na may lamang 300 hanggang 500 pesos sa may 200 botante sa Barangay Longo sa Malabon. Nakasulat sa sobre ang pangalan ng botante at presinto kung saan sila boboto. Pero depensa ng grupo, nagsagawa lamang sila ng poll watchers training dahil nakatoka sila sa BSK election sa Lunes. Ayon naman kay Comelec Chair George Garcia, tatalupan nila kung sinong kandidato ang sangkot sa vote buying. At kung mapapatunayan ay mahaharap sila sa diskwalifikasyon at kakasuhan din ng election offense. Samantala, agad namang inalerto ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang publiko laban sa vote buying. Partikular na sa mga mahahabang pila sa election campaign areas na posibleng niyang hotspot sa bilihan at bentahan din ng boto. Batay sa mga nagdaang eleksyon, sinabi ng kalihim, senyales ang mahahabang pila na may nagbibigay ng mga illegal na handout. Kagaya na lamang ng distribusyon ng pera, discount, insurance o health card, grocery items at iba pa para himukin ng mga botanteng iboto ang isang kandidato. Inatasan din ni Secretary Abalos ang pambansang pulisya na maghigpit sa pagsusubaybay sa mga mahahabang pila. Nagmabala din si Abalos na aarestuhin, ikukulong at matatanggal sa pwesto ang sinumang kandidato na mapapatunayang namimili ng boto. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, hindi ipoproklama ng Commission on Elections ang 249 kandidato sakaling manalo sa barangay at SK elections. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, naglabas na sila ng suspension order dahil sa mga nakibimbing disqualification cases. Kabilang sa alegasyon sa nasabing mga kandidato ang premature campaigning, vote buying, illegal campaigning at paglabag sa anti-political dynasty provision. Sinabi pa ni Garcia na ilan sa mga ito ay naghain ng kandidatura maski may perpetual disqualification ng paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Okay sana kung gusto lang talaga maglingkod, ano ha? Pero yung kokotong kasi, ibang usapan naman ho yan. Bukas na ho sa publiko ang online precinct finder ng Comelec na maaaring gamitin sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa poll body, malaki may tutulong ng naturang online platform para malaman ng mga botante kung saan i-verify ang kanyang mga presintong pupuntahan. At least dito mo rin malalaman kung ikaw ba registered voter pa. Baka mamaya nakamintis ka na ng 2 eleksyon kasama po ang barangay at SK elections. Abatid na hinihintay muna ng Comelec ang go signal ng Department of Information and Communication Technology para matiyak na ligtas ito sa hacking. Pero sa mga nagdaang eleksyon po, nakita ho natin ang relevance nito pong Comelec precinct finder. Ipoproklama na ang halos lahat ng mananalong barangay at SK elections sa mismong araw ng eleksyon. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, magsisimula ang proklamasyon alas 9 ng gabi ng October 30. Pero sa mga lugar na automated ang halalan, sinabi ni Garcia, mas maaga pa nga ang proklamasyon. Nakatakda ito ng alas 6 ng gabi. Una nang sinabi ni Garcia na iaarangkada ang automated BSKE sa 2 barangay sa Dasmariñas, Cavite at sa Pasong Tamo sa Quezon City. Patay ang kandidatong chairman ng barangay sa Lanao del Sur matapos na pagbabarilin sa harap ng kanyang asawa at anak.
Kinilala ang biktima na si Camar Bansil, kandidatong kapitan ng Barangay Sigayan sa bayan ng Kapatagan. Nabatid na sakay ng isang multicam si Bansil kasama ang misis na si Yasmin at anak na si Mamo nang ito'y pagbabarilin. Dead on the spot si Bansil habang sugatan ng kanyang mag-ina. Ayon kay Colonel Robert Daculan, Lanao del Sur Police Director, iniimbestigahan pa nila ang testimonya ng isang saksi na nasa likod ng pag-atake umano ang asawa ng kasalukuyang chairman ng barangay sa kanilang lugar. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, inalerto naman ni Interior and Local Government Secretary Benhol Avalos Jr. ang publiko na dapat din daw po nagsasagawa na ng inventaryo ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay at sangguniang kabataan incumbent officials. Binigyan sila ng kalihim ng hanggang 10 ng Nobyembre para magsagawa ng final inventory ng barangay properties, financial records at iba pang mga dokumento. Ayon kay Avalos, mahalagang accounted for ang properties at mga records ng barangay para sa pagpasok ng mga bagong manunungkulan. Naglabas ang DILG ng Memorandum Circular 2023-047 para sa inventaryo ng mga incumbent barangay officials. Una nang nagbabala ang kalihim ng DILG na posibleng maparusahan ng mga opisyal na mabibigong i-turn over ang government properties na nasa kanilang kustodiya. High value target naman na lalaki dahil sa illegal drugs. Arestado sa bypass operation ng PNP at PDEA sa Catbalogan City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. High value target sa illegal na droga na aresto ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa siyudad ng Catbalogan. Kinilala ng PDEA Regional Information Officer Jing Orhelang suspect si Royet Labian, 28 anyos, sa mailibing partner, residente ng Barangay 13, Catbalogan City. Naaresto si Labian sa buy-bust operation sa Barangay 6, Catbalogan City. Nabilhan ng suspect ng isang pakete ng shabu at sa posisyon ang pakipakiteng shabu. Mahigit 23,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa suspect. Sa kasalukuyan, si Royet nasa kustodiya ng Catbalogan City PNP at naharap na sa kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng illegal na droga. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Pinuri naman ang isang kongresista mula sa Davao Region ng Kamara de Representantes sa naging desisyon na ilipat ang confidential fund ng civilian agency sa mga ahensyang may mandatong magbigay ng seguridad sa bansa. Ayon kay Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas, tama ang naging desisyon ng Kamara na ilipat ang 1.23 billion pesos na halaga ng confidential fund sa mga security agencies lalo na't meron tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa ni Cagas ang pahayag matapos tangkain ng mga Chinese vessel na harangin na naman ang bangka na magdadala ng mga supply sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Iyungin Shoal na nasa West Philippine Sea. Sa agresibong hakbang ng mga sasakyang pandagat ng China, nabangga nito ang isang barko ng Philippine Coast Guard at isang bangka na meron dalang supply. Iginiti Cagas ang kahalagahan na maging handa ang bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa ginagawang pangkamkam ng China sa exclusive economic zone ng bansa. Inandinan ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Pinamumunuan ito ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang iligal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Lakas CMD, ang pinakamalaking partido sa Kamara de Representantes, sa kasalukuyan meron silang 73 na kasaping kongresista. Malinaw na nilalabag ng China ang international law sa mga ginagawa nitong panghara sa mga sasakyang pandagat ng ating bansa. Sa naturang insidente, nabangga ng sasakyang pandagat ng China, isang bangkang kinontra naman ng Philippine Navy kinontrata ng Philippine Navy para magdala ng supply sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Nabangga rin ang barko ng Chinese Maritime Militia, ang MRRB Cambra ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Lakas CMD, nangyari ang naturang insidente sa loob ng 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas, batay naman sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
Nananawagan ng lakas CMD sa Chinese government na itigil ang kanilang agresibong aksyon sa West Philippine Sea na kanilang inaangkin kahit malinaw na ito ay nasa loob pa ng EEZ ng Pilipinas. Umabot na sa 11,000 tropa ng militar ang i-deploy naman sa Western at Eastern Visayas para sa barangay at SK elections. Detalye na balitang mula kay Rex Cantong, RH46, may Rex. Nakapag-deploy na ang 3rd Infantry Division ng Philippine Army kung saan umabot sa 11,148 na mga security troops sa Lunes, October 30 upang masiguro ang pagsasagawa ng barangay at sanggunian kabataan election 2023 sa Western Visayas at Central Visayas. Ayon kay Lieutenant Colonel J. Havines, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, mahigit sa 6,741 ang i-deploy sa Region 6 kasama ng Negros Occidental at lungsod ng Bacolod, habang 4,407 naman sa Region 7. Kasamang i-deploy ang mga miyembro ng Civilian Armed Forces Geophysical Unit o CAFGO Active Auxiliary mula sa headquarters ng 3rd ID, 301st, 302nd at 303rd Infantry Brigade na mayroong ding Quick Reaction Force na umabot sa 66 na mga military officers at 721 enlisted personnel at 155 na mga ka-members na mayroong 60 mobility assets. Mula sa Akson Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damo nga salamat, Rex. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Alas 4:20 na po ng umaga. Oy mga mamis! Laundry day today. Pwede ho tayo mag-laundry today, ha? Kunot na ho ka palagi kapag makapit, madikit at malupit naman siya. All you need is Pride. Ba't na ho kasi pahirapan ang Southcon sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa ito ng ACS. Inaasahang tataas sa 4 milyon ang bilang ng mga pasahero sa mga paliparan sa last quarter ng taon. Paliwanag ni Immigration Spokesperson Donna Sandoval, malapit na sa pre-pandemic figures ang arrivals ng bansa kasunod naman ng pagtatapos ng COVID pandemic. Nag-aanda na rin ang Bureau of Immigration sa inaasahang holiday influx sa mga paliparan ng bansa sa undas at holiday season. Tumataas po talaga yan. Malapit-lapit na po tayo sa pre-pandemic figures. By December po, tingin natin papalo po yan, pataas-taas po talaga yung natin. Kasi for the past few months po, nasa 1 million arrivals po tayo kada buwan. Doon po naglalaro. Siguro magtataas pa ng mga 1.4 by December. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Canada, lalong-lalo na sa Toronto at saka sa Saskatchewan. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa New Zealand, sa Taipei, Taiwan, at magandang umaga sa mga suki nating seafarers. Maraming salamat po sa mga OFW sa inyong patuloy na pagsisikap na makapagpadala ng dolyar sa Pilipinas. Nagsimula ng bumiyahe ang ilang pasahero pa uwi ng kanilang mga probinsya ilang araw pa man bago sumapit ang barangay at SK elections. Yan din ang paggunita natin sa undas. Ilan sa mga terminal sa Metro Manila ang pinipilahan na gaya ng mga bus terminal sa Cubao at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Sinabi ng mga pasahero ayaw nilang maabutan ang dagsa ng mga biyahero na naghahabol ng pag-uwi sa mga lalawigan sa Biyernes at weekend. Inaasahang papalo naman sa 120,000 ang arawang pasahero sa PITEX habang papalapit ang BSKE at ang undas. Magpapakalat ang NLEX ng 1,500 traffic personnel para naman sa BSK election at undas sa susunod na linggo. Ayon kay NLEX Traffic Management Head Robin Ignacio, inaasahan ang pagbuhos ng mga magsisiuwi sa mga probinsya sa Biyernes. Maaaring i-monitor ng mga motorista ang daloy ng trapiko sa NLEX sa pamamagitan ng Facebook at X o kaya naman ay tumawag sa hotline 02-1-35000.
Suspende ng NLEX sa mga nakalatag na mga road repair at lane closure simula bukas hanggang November 6. Ibabalik naman ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapatupad ng 12 oras na number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Nangangahulugan na tatanggalin na ang window hour ng color coding scheme na naglalayong maibsan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko hanggang sa papalapit na Kapaskuhan. Sa pagtaya kasi ng MMDA, mababawasan ng 20% ang dami ng mga sasakyan sa EDSA o katambos ito ng 800 na mga sasakyan, habang 400 naman ang sa C5 oras na ipatupad ang Christmas number coding. Pero ang sabi ho ng MMDA Chair na si Romando Artes, wala pang pinal na petsa. Wala pa rin formal na anunsyo ng pagbabalik ng 12 oras na color coding scheme alinsunod sa mapagkakasunduan ng Metro Manila Council. So yun daw pong mga lumabas na mga report, fake news. Groundbreaking ceremony ng 15,000 housing unit na itatayo sa Limay Bataan, isinagawa naman kahapon. Nandun si Danny Cumilang, Aris 37. Danny. Nagdaos ng groundbreaking ceremony nitong ika-25 ng Oktubre kahapon ng umaga sa Maharlika Village sa bayan ng Limay ang pamalang palalawigan ng Bataan sa panguna ni Governor Joet Garcia, Bataan 2nd District Representative Abit Garcia, Limay Mayor Nelson David at Vice Mayor Richie David at mga opisyal ng Pag-ibig Fund sa pangunguna ng Chief Executive Officer CEO na si Marilyn Acosta. Ayon dito kay Governor Joet, ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng disente at abot kayang pabahay sa mga residente ng Barangay Kitang 2, Barangay Luz, Sitio Saay at Sitio Mamala sa Barangay San Francisco de Asis. Pinangunahan ni Reverend Father Edgar Vizcara ang pagbabasbas sa mga pabahay sa Mamala Housing Village. Ayon pa kay Governor Garcia, malaking tulong ang proyektong ito para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tirahan dahil isa ito sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Hindi na sila mangangamba pa na mawalan sila ng tirahan dahil sa proyektong ito. Nagpapasalamat din si Governor Garcia sa Pag-ibig Fund sa pangunguna ni CEO Marilyn Acosta, pamalan lokal ng Limay sa pangunguna ni Mayor Nelson David, Sangguniang Bayan Limay at iba pang naging katuwang upang matupad ang layuning ito na maitayo. Ito ay isa rin umano sa mga pangunahing layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni DHSUD Secretary Jerry Acusar. Sa panayam ng media kay Vice Mayor Richie David, target nila ang 15,000 unit housing project na ito ay kasalukuyan 5,000 housing unit na ang may nakalaang pondo at under construction na. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Cumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May papakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Oy, pero dyan ho sa Quezon, ha? Yun hong ibinibentang Amihan Cove Resort and Residences, ha? Ala pa hong permit yan mula sa HLURB at sa Department of Human Settlements and Urban Development. Yang Amihan Cove na yan naging dahilan ho para maputol lang mahigit sa 1,000 mga puno ng nyug. Kahit na wala pa hong permiso mula po sa Philippine Coconut Authority. At ang malungkot pa ho dyan nagputol din ho ng mga bakawan. Ang developer daw nito isang nagngangalang Ryan Go. Lakas ng loob, ala pa hong permit yan nang magputol ho ng puno at ala din pong permiso mula sa DNR para sirain ho yung bakawan area dun ho sa lugar. Administrator Bernie Cruz, ano na hong nangyari dun ho sa inyong pagsisiyasat doon sa pamumutol ng iligal ng mahigit 1,000 puno ng nyug? Sabi nyo may katapat na parusa yan. Bakit parang hanggang ngayon wala pa ho yatang nangyayari? Ganyan ho ba katindi ang sinasandalang pader nitong mga mapang-abusong developer na ito? Magandang umaga, Pilipinas! Idiniklara naman ng Korte Suprema na pwede ang acquisition, possession at ownership ng foreign bank sa bansa ng mortgage properties para sa mga hindi pa nababayarang utang.
Sa ilalim ng Republic Act 10641, pinapayagan ang pagpasok ng mga dayong bangko sa Pilipinas at maaari silang magmay-ari ng naremetang ari-arian. Pero limitado ang posesyon ng foreign bank sa 5 taon at hindi maaaring isalin sa kanila ang titulo. Sa halip, dapat na ilipat ang karapatan ng nasabing property sa kalipikadong Pilipino sa loob ng 5 taon. Nakapaloob ito sa desisyon ni Associate Justice Joseph Lopez na nagmabasura naman sa consolidated petition ng 4E Steel Builders Corporation, magkasamang Pilomino at Virginia Eclarial at ang Maybank Philippines Incorporated. Para ho naman sa mga may lakad, huwag natin kalimutan pagbaunin po ang ating mga mahal sa buhay ng Family Alcohol. 2 formulation of Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improvement Cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Construction worker arestado naman sa bypass operation ng PNP sa Alaminos City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38 na. Masantos siya kabasani, Chikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Umabot sa halos 7 gramo ang hinihinalang shabu na nagkumpiska sa isang 36 anyos na construction workers sa ikinasang bypass operation ng PNP sa Alaminos City. Sa ulat ni Alaminos City Chief of Police Lieutenant Colonel Jerome Wangkay, ang suspek ay kinilalang si Jerwin Peralta, residente ng bayan ng Santa Barbara. Ikinasang bypass operation laban sa suspek pasado 1:00 ng hapon sa barangay Palamis, Alaminos City na nagresulta ng pagkakumpiska ng 5 plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 6.7 grams at nagkakahalaga ng mahigit 45,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Alaminos City Police Station ng suspek na si Peralta at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy, and congratulations nga pala sa winner ng ating mahiwagang tunog. May nakadali na ng 8,000. Isa pong taga Leyte. Lupit na taga Leyte itong nakakuha ng tamang sagot sa ating mahiwagang tunog. 8,000. Under verification pa ho yung pangalan niya, ha? At saka yung... pero tama na ho yung sagot, ha? Marami actually nagpadala ng sagot na malapit-lapit lang. Pero yung kanya ho yung pinaka-eksakto. Sabi po ni Tunog Master Elanie Benzal. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 360 na mga pulis dumating na sa Cotabato City. Nangyaring barila naman sa lungsod ng Cotabato, mariing kinundina ni MILG Minister Attorney Sinarimbo. Detalye na balita mula kay Aris 19, June Dimagutak. Assalamualaikum, June. Sumayin niyo naman ang kapayapaan ko, Young Angel. Kagabi lamang dumating sa Cotabato City Police Headquarters ang 360 police force mula sa Police Regional Office BARM bilang karagdagang puwersa sa pagpapatupad ng kaayusan sa Cotabato City para sa nalalabing araw ng campaign period at sa halalan sa Lunes. Sa kanyang Facebook page, labis ang pasasalamat ni Cotabato City Mayor Bruce de la Cruz Matabalao at sinabi nitong buo ang kanyang suporta at tiwala sa kapulisan at sa Philippine Marines. Masiguro lamang ang kaayusan sa Cotabato City sa panahon ng BSKE.
Maliban sa mga additional checkpoints sa 37 barangays, inaasahang may mga makikitang 24/7 na mobile and foot patrol sa iba't ibang dako ng lungsod. Sa ilalim ng direktiba ni City Police Director Police Colonel Kerubin Manalang, ikakalat ang mga bagong destinong pulis sa Cotabato City sa iba't ibang barangays, katuwang ng mga tropa mula sa MBLT 5. Samantala, mariin namang kinokondina ni MILG Minister Attorney Naguib Senarimbo ang pagpaslang sa anak ni Dato Idris Ayunan na si Alfar Ayunan Pasawiran, kasama ng 2 pang namatay at pagkasugat ng 2 supporters sa naganap na pamamaril sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City kamakalawan ng gabi. Ayon kay Senarimbo, ang nangyaring pamamaril ay hindi dapat nangyari. Ang panahon ng eleksyon ay isang uri ng democratic exercise ng bawat individual at walang puwang sa lipunan ang mararahas na aksyon sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ayon naman sa CCPO, ang 12 inarestong pawang suspect ay isa sa ilalim naman sa makataong proseso ng hindi mababaliwala ang kanilang mga karapatang pantao. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sukran, June. Alas 4:34. Ramdam na rin sa infrastructure cooperation ng Pilipinas at China ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ito'y matapos iatras ng Pilipinas ang pangungutang sa China para pondohan ang Phase 1 ng Mindanao Railway Project o ang Tagum-Davao-Digo segment. Sa liham ni Finance Secretary Benjamin Jokno kay Chinese Ambassador Huang Xilian, hindi na itutuloy ng Pilipinas ang request nitong Official Development Assistance o ODA para sa 83 billion peso Phase 1 project. Aminado naman si Transportation Secretary Jaime Bautista na tila nawala na ng interes ng China na pondohan pa ang infrastructure project sa bansa. Plano rin ng gobyerno na i-pull out ang PNR South Long Haul mula sa pagpopondo ng China. Nako, madidili na naman. Ano? Pero may tinitingnan naman ibang po pwedeng pagkunan ho ng pondo kung ayaw talagang magpondo ng China. Tumaas pa sa 65% ang mga Pinoy na may mga bank account. Ba, very good. Mula ito sa 29% noong 2019 at 56% naman noong 2021 sa kasagsagan ng pandemic. Dulot naman ng COVID-19. Ayon kay Bangko Sentral Governor Eli Remullona, target nilang mayangat pa sa 70% ang mga Pinoy na papasok sa formal financial system salig sa digital payments at sa digital transformation roadmap ng gobyerno. Tumaas din sa 42.1% ang share ng digital payments sa kabuuang retail transactions nitong isang taon. Kaya lang kung hindi naman ho ganun kaligtas yung ating cybersecurity, baka kinakailangan doblehin pa ng effort ng gobyerno yung pagtiyak na mapapangalagaan ho naman yung ating data privacy. 4 hanggang 5 milyon na miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation ang nananatili pa sa database kahit sila'y dedo na. Ayos ha. Kala ko sa Comelec lang may mga patay sa listahan. Konti lang naman, 4 to 5 million lang naman daw po ang miyembro. Yan ang inamin ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma sa Senate Committee on Science and Technology matapos namahak ang kanilang system. Ayon kay Ledesma, nagsasagawa na sila ngayon ng malawakang paglilinis ng kanilang database upang hindi na maisama pa ang pangalan ng mga patay na. Humihingi na niya ang ahensya ng tulong mula sa DACT at sa PSA o Philippine Statistics Authority para sa pagsasaayos ng kanilang listahan matapos atakihin ng hacker ang kanilang mga file. Paayos ha. Nakatulong pa pala yung hacking na yun para malaman natin na may 4 to 5 million na mga dedo na ang nananatili sa listahan ng PhilHealth. Pagdaragdag ng DACT ng kanilang cybersecurity experts na papanahon na ay naman kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond. Panahon na upang dagdagan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kanilang mga cybersecurity experts. Ito ang deklarasyon ni Senator Alan Peter Cayetano kasunod ng mga hacking sa mga website ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
kabila ng PhilHealth, ang Philippine Statistics Authority, ang Kamara de Representantes at test site mismo ng DICT. Sa hearing ng Senate Committee on Science and Technology, tinanong ni Cayetano kung may sapat na cybersecurity experts ang DICT. Baka may sapat na pondo para sa counter-attacks, ngunit kulang naman ang mga ekspertong tauhan ng ahensya. Sagot ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Mary Rose Magsaysay ay meron silang 55 eksperto sa ngayon, bagamat aminado itong kulang ang bilang na ito. Mahirap umanong kumuha ng mga IT experts ngayon sa gobyerno dahil mas marami ang nagpupuntahan sa abroad at mas gusto sa pribadong sektor dahil mas mataas ang sweldo. Kahit sa panig ng Philippine National Police ay malaki din ang kanilang problema dahil napakalit ang kanilang budget para sa 2024 Information System Strategic Plan na tig 100,000 piso lamang bawat rehiyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Raymond at katunayan ho niyan, kahapon kausap ho natin si Engineer Alan Cabanlong ng Global Forum for Cyber Security Experts. Kaya lang sinasabi niya nga yung sweldo sa Pilipinas, napakalayo kung ikukumpara ho natin sa ibang bansa at higit o kahit dito ho sa Pilipinas, yung sweldong inaalok sa gobyerno, napakalayo kaysa dun sa mga ino-offer ho sa mga pribadong kumpanya. At ang malungkot pa, wala naman pala talagang plantilya. Walang plantilya position sa gobyerno para sa mga IT o sa mga cyber security experts. Natawagan natin si kahapon pa ho natin hinahagilan si Chairman Coco Nograles para sana makunan ho ng mga insights niya rito at yung dili kaya si Commissioner pangalan nun Malu Lisada. Ayaw na ayaw, pinipigilan nilang magsalita yung mga dating nakakausap natin doon, pero sila naman hindi mahagila pa. Ay, sus, may ginoong buhay talaga. Oo. Gusto nyo papapel kayo pagkatapos hindi naman kayo makausap pa. Asahan naman ang pagpapaigting ng police visibility sa Entertainment City. Ito'y matapos na makatanggap ang Philippine National Police ng 8 patrol car mula sa Bloomberry Cultural Foundation o BCFI, ang charitable arm ng Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated. Isinagawa ang turnover ng mga donasyon ng patrol car matapos obramahan ng BFCI ang pagpapalabas ng 10 milyong pisong pondo para sa pambansang pulisya. Katuwang siyempre ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Ayon naman kay BFCI President Donato Almeda, ang naturang mga patrol car ay malaking tulong para sa Southern Police District para mapalakas ang kanilang police operation at visibility sa Entertainment City. Ikinatuwa naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang tulong na ito ng BFCI sa PNP. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, birthday pala ngayon ni Rakitera. Happy birthday, Rakitera ng... saan nga si Rakitera? Love Radio. Ayun. Alam mo ha. Napaghahalata kayo kung sino may crush kayo, Rakitera. At saka kay Jessie Guam ng Love Radio. Maganda umaga, Pilipinas! Senador Robin Hood Padilla ay sinusulong naman ng Eddie Garcia Bill. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Good morning, Morley. Good morning, Kuya Angel. Rampa na Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Senator Robin Padilla at isa sa mga pinagkwentuhan namin ay ang tungkol sa Eddie Garcia Law na kung saan sinabi nitong si Senator Robin ay kailangang maisabatas ang nasabing usapin. Ito ay para sa kapakanan ng maraming manggagawa sa showbiz. Hindi lang ng mga artista kundi pati ng producer at staff at iba pang mga cameraman. Well, ayon kay Senator Robin Padilla, hindi lamang siya ang gagawa o kumikilos para sa nasabing isabatas ang Eddie Garcia Law, kundi maging kasama niya sina Senator Bong Revilla, Lito Lapid, Chis Escudero at marami pang iba. Naniniwala si Senator Robin Padilla na kailangang maisabatas na, maaprubahan na ang Eddie Garcia's Law. Yan ang ating
Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino sa New Zealand. Ay, sa mga nakasakay sa barko ngayon, ha? Salamat, ha? Sa inyong kabayanihan at para ho naman sa mga Pilipino sa Hong Kong, ingat ho kayo, lalong-lalo na yung mga magwi-weekend sa labas ho ng kanilang mga bahay. Mga pupunta na naman sa Chater Road, sa Chater Garden. At para naman ho sa mga nagbabalak magbigay ng tangerine chocolate ngayong Pasko sa kanilang mga mahal sa buhay, agahan daw ho ninyo ang pag-place ng inyong order. Agahan ninyo ang pagtawag sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa lamang ho sa Kopra. Ngayon, mga MSMEs na ho sila dahil nagpuproduce ho sila ng dekalidad na cacao beans na ginagamit po ng mga tsokolate. Yan nga po yung tangerine chocolate. May mga variants pong available sa tangerinechocolate.ph. Mahigit 10 yan. Ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi ho ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang Pinoy. Tangkilikin natin ang mga produkto ng mga Pilipino dahil sino ba namang magmamalasakit sa ating mga kababayan kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi po ni Dr. Helen Tan, masarap yan dahil yan ay gawa ng mga taga Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! Pagtatayo ng mas marami pang kadiwa stores, ipinapanukala sa Kamara sa harap ng nalalapit na Christmas season. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigonana, Ritual Manang Milky. Makatutulong sa mga mamamayan ang pagtatayo ng mas marami pang kadiwa stores dahil mas mababa ng 10 hanggang 20% ang presyo ng mga pagkain at yung pang mga agri-products. Ayon kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, napapanahon ang pagtatayo ng mga dagdag pang kadiwa stores lalo at magpapasko na. Binasa rin ni Lee ang panawagan sa resulta ng survey ng Pulse Asia na mas maraming Pilipino ang ngayon ay mas malaki ang ginagastos sa pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa House Bill 3957 ni Lee o ang panukalang Kadiwa Agri-Food Terminal Act, dapat ma-institutionalize ang mga Kadiwa Centers sa buong bansa. Matatandaan ang Kadiwa Centers or Kadiwa ni Ani at Kita Program ay isang agribusiness and marketing initiative ng Department of Agriculture. Layunin ito na magkaroon ng direktang link ang mga magsasaka at mga ngisda sa mga mamimili sa tulong na rin ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, pondo para sa libreng matrikula sa tertiary education, aprobado na ng DBM. Detalye ng balita mula kay Manang Let Narciso. RH14 Let, good morning. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng halos 4 na bilyong piso para sa universal access to quality tertiary education. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, aabot sa 141,000 eligible tertiary education students ang makikinabang sa libreng matrikula. Malaking bagay anya ito sa pamilya ng mga benepisyaryong estudyante. Imbes na magbayad ng matrikula, ay maaaring ilaan ang budget sa iba pang pangangailangan tulad ng pagkain at pambayad sa kuryente at tubig. Sabi ni Pangandaman, ang halagang ipalalabas ng DBM ay sasaklaw sa bayarin ng CHED sa iba't ibang private higher education institutions sa mga munisipalidad at syudad na walang state universities and colleges at walang local universities and colleges. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Led. Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa gitna ng tumataas na kaso ng flu sa bansa. Kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa, tumaas ang kaso ng influenza-like illnesses gaya ng trangkaso at lagnat ngayong panahon ng taglamig. Kasabay nito ang paghimok ng kalihim sa publiko lalo na sa mga matatanda magpaturok ng flu vaccine. Pinayuhan din niya ang mga may sintomas sa manatili muna sa bahay upang hindi na makapanghawa pa.
Samantala, naglaan naman ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng higit sa 72 million pesos sa konsulta sandbox ng Quezon Primary Care Provider Network kasunod ng paglulunsad dito noong July 2023. Personal na inabot ni Dr. Danilo Reynes, PhilHealth Region 4A Vice President, kay Quezon Governor Dr. Helen Tan ang cheque. Dahil dito naungusan na ng probinsya ng Quezon ay iba pang mga sandbox sites sa mga pilot area tulad ng Bataan, Guimaras, South Cotabato at Baguio City na nakatanggap ng pondo na magbibigay sa lalawigan ng kakayahang pangkalooban ng pangunahing pangangalagang pangkalusugan at paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Bilang unang LGU sa bansa na nakapagtatag ng Konsulta Primary Care Provider Network, ang lalawigan din ng Quezon ay kaya nang magbigay ng primary care service provider o aabot ang kanilang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan sa pamamagitan ng implementasyon ng konsultasyon sulit at tama o konsulta primary care benefit package. Kabilang sa package ng libreng konsultasyon, health screening and assessment, diagnostic services, diyan din ang probisyon ng mahalagang gamot na sa kahit saan mang konsulta package provider. Ganun ha? Ang higit 72 million pesos na pondo ay dineposito sa Provincial Special Health Fund na gumagarantiya na lahat ng mga taga-Quezon ay magkakaroon ng madali, sapat, mura at dekalidad na healthcare projects at mga serbisyo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:49 ang oras sa buong kapuluan. Si PBOX Director Teresito Toto Bacolcol kasama na natin. Direk, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning din sa iyo, sir. Opo, mukhang natuluyan si Bulusan, ano ha? Oo nga po, dumami yung earthquake niya starting October 14 until kahapon. Between October 24 to October 25, nakapagtala kami ng 21 volcanic earthquake. So that's the reason why we raised the alert level from 0 to 1. Since October 14, nakapagtala kami ng 121 volcanic earthquake. Oo. Ano yung mga towns na directly affected ng mga posibleng pag-aalburuto nitong si Bulusan? Meron kaming 4 kilometers permanent danger zone. And yung mga last year ang towns na affected kasi nagkaroon din ng phreatic eruption kahapon anong last year o June. And yung may mga ashes na itala sa Kasiguran, sa May Tuban, Magallanes, and umabot po din yung ash sa may Sorsogon City and Palanas, Pilar sa may Sorsogon Province. Okay. Medyo may malawak-lawak din palang abot nito kung sakasakali, ano ha? Yung ash last year umabot. Depende kasi yan sa hangin. Oo, pero ang phreatic eruption kasi it can happen anytime di ba? That's right. Kahit alert level 0, pwedeng nangyari po yan. Oo, kaya kinakailangan yung ating mga kababayan. May airport ba doon sa malapit? Wala, no? Wala. Wala na. Kasi parang sa Mayon inilipat natin sa may wala na sa Legazpi o nasa may Daraga na. Yan. So sige. Anyway, ang importante ho dito na alerto natin yung ating mga kababayan and sa palagay niyo ba may increasing activity ba siya? Again, tinitingnan pa natin to. Historically, anong question niyo, sir? Kung historically, may tumataas ba? May posibilidad ba tumaas pa? Based doon sa mga, yung mas malakas na pagsabog niya was in October, was in 2016. Hindi pala katagalan, ano? 2016, meron siyang sumabog doon siya ng 2016. Okay. So, ang active na binomonitor natin ngayon, Taal, Mayon, Bulusan, wala na, no? Canlaon. Pati ba Canlaon? Anong alert level si Canlaon? Canlaon is on alert level 1. Okay. Sa Negros. Since 2020. So, Mayon Volcano is alert level 3. Taal Volcano is alert level 1. Canlaon is alert level 1 and Bulusan is alert level 1. Okay. Tapos
Kulang pa rin tayo ng tao. Di ba? Maganda na pag-uusapan ng ganitong mga panahon para maisulong din natin yung modernization na pagpatatatag pa ng PBOGs, madagdagan ng pondo at hindi lamang madagdagan ng pondo, idagdagan din natin ng tao, di ba? Ng PBOGs. So, hanggang ngayon kalahati pa rin ang puwersa nyo, ang JO, di ba? Tama po kayo. Hindi lang kalahati. More than half. Yung permanent namin is 200. So, 400 kami, almost 450 kami, so more than times 2. Like 100%. 100% ang hindi pa JO. Ang JO. Ibig sabihin mga kaya nga more than 200 yung hindi pa permanente. That's right. Oo, so kalahati ng puwersa siya. So, 1:1, halos 1:1. 1:1, oo. Kahit na sa mga regional offices natin, ganun karami pa rin yung mga JO natin? Yung sa mga regional offices namin, karamihan dyan, permanent, pero isang tao lang. Ganun? May mga seismic stations kami, isang tao lang. Sa dami na minomonitor ninyong seismic station, di ba? Ay, naku. Tama po kayo. O, kaya kailangan pakiusap po natin sa ating mga policy makers, pakiprioritize nyo naman ito. Nang sa gayon yung mga geologists natin, yung mga scientists natin ng PBOGs, hindi mainganyong mag-abroad. Lalo pat ang laki ng offer sa kanila ng mga mining company at saka mga international organization. Anyway, Doc, ano bang status na ng bill? Pa rin, hindi siya umusad kasi nagkaroon ng budget string. Mas priority ng mga senators natin at yung congressmen yung budget hearing, yung pagpasa ng budget natin. But by November, mag-start ulit kaming, I think, ipapatawag na kami for the, tapos na kami sa Ways and Means yung next level na after Ways and Means. Sige. Anyway, mangungulit din tayo doon sa ating mga kaibigan dyan po sa Congress at sa Senado, ha? Napaka-importante po nito. Doc, thank you, ha? Thank you for joining us. Magandang umaga po. Magandang umaga din po, sir. So, ulitin natin, ang Bulkang Bulusan dyan po sa Sorsogon ay itinaas na sa Alert Level 1. Magandang umaga, Pilipinas! Para naman sa ating mga kababayan po sa lalawigan dito po sa Central Luzon, yung pong alok sa atin ng Westchester Realty nananatiling nakataas din po. Ito walang alert level. Nagpapatuloy po ito. 20,000 pesos all-in down payment para po sa mga proyekto nila dyan po sa Sibera Bacolor, Sibera Mabalacat at Samira at ganoon din po sa Sibera Prestige. Pero sa Sibera Prestige lupa lamang po yung inaalok dyan. Ayan. Saan ka naman nakakita ng township na nasa loob mismo ng compound ang munisipyo? Di ba? Bibihira yan. Yung iba, nandyan ang palengke, ang eskwelahan, ang simbahan. Pero ito talaga, mismong munisipyo, nandun sa loob ng township pa. Ang kulang na lang ospital. Yan, Kaya pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 20,000 pesos all-in down payment at after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, 7 days lang. Pwede ka nang maglipat bahay agad. At kung ngayon kayo magpapareserve, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Kaya bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, sa gitna ng pagdomina ng telebisyon, social media at video live streaming, takbuhan pa rin ng ilang Pinoy ang pakikinig sa mga drama sa radyo. Simula 1949 o pagtatapos ng World War II, buhay na buhay at umeere pa rin hanggang ngayon ang mga radio drama ng DZRH. Paborito ko yung Simatar! Ayan. Ewan ko sa DZRH din ba yung Rontonton? Ang paboritong aso ni San Pedro. Libangan pa rin ito na maraming long-time listener ng DZRH gaya ng mga retirado, magsasaka, factory worker at maging mga taxi driver. Kabilang sa mga natitira na lamang na batikang voice actor ng radio drama, si Phil Cruz na pinasok ang industriya noong pang 1979.
Itatapil pala 1979 pa, ganun katagal. Kumpiyansa naman ni Cruz na mananatiling buhay ang drama sa radyo sa kabila ng makabagong panahon. Ang tagumpay naman ng sound effects ay nakasalalay kay Jerry Mutia na bagamat na uso ng computer-generated ay traditional pa rin ang paraan ang ginagamit niya sa pagbuo ng mga sound effects. Gumagamit pa rin ito ng bao para sa makatotohanang tunog ng takbo ng kabayo. Isa sa pinakamatandang serye ng drama po dito sa DZRH, ang Gabi ng Lagim, na naghahatid naman ng hilakbot sa loob ng 66 na taon. Ayan, congratulations po sa ating mga taga-drama dito po sa DZRH. Global, kinilala sila, viral kaya ito ngayon sa iba't ibang mga platforms sa social media. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi ko alam kung inabutan din ni Ginoong Danilo Fausto, ang presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, ang drama sa radyo. Sir Danny, magandang umaga po sa inyo. Sa umaga, Kong Angel, taga-subaybay. Ano bang paborito mong drama noon sa radyo? Tagal-tagal na yun Doon na ako Hindi mo pero inabutan nyo yung drama sa radyo. Ikaw na lang ang pinakikinggan ko Hindi, pero seryoso, inabutan nyo yung drama sa radyo. Umabot ba kayo doon sa generation na yun? Ako. Noong araw, bata-bata pa, elementary, high school, ganyan. Oo. Anyway, marami dito lalo na yung pagka yung mga drama, yung mga baril-barilan, di ba? Nai-imagine mo tuloy, di ba? Wala pang mga lito lapid noon. Ayan. Anyway, pero ang problema noon sa pagkain, hindi kasi intindi ng problema ngayon. Kung ang presyo daw po ng bigas tumaas na ng 2 piso, Sir Danny. Medyo tumataas dahil sa yung ating speculation kasi naka-down yung data ng Philippine Statistics Authority, yung computer data. Bakit? Nadali din sana naman hindi nadali ng mga hacker, Pinupuksan ko meron silang advisory na siniservice. Oo. So, hindi natin malok. We can only speculate. Ang aking palagay, itong September, October, madalang yung nag-import ng bigas, no? Mm-hmm. Meron kasing nakapasa na sa Kongreso yung anti-hoarding, anti-smuggling bill, no? Kasi ka ng 1 million worth ng bigas na hawak-hawak mo, hoarding na. Teka. Sir Danny, tawag nga kami uli, ha? Bakit ganun yung signal ni Sir Danny? Parang pupugak-pugak. Restablish natin. Baka naman may landline siya, ha? Tawag ko kami uli, Sir Danny, at ang sama hunong signal natin, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga sa mga taga-PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 12 dyan po sa Jensan. Maganda umaga, Pilipinas! Nabitaw sa isang pag-aaral na delikado sa depresyon ng mga taong mababa sa 5 oras ang tulog. Ayon sa ayon kay Odessa Hamilton, first author ng pag-aaral mula sa University of College London, 2.5 na ang posibilidad na ma-depress sa mga taong meron tinatawag na suboptimal sleep duration. Ang mga older adult naman na higit 9 na oras ang tulog, 1.5 times ang posibilidad na magkaroon ng depression kumpara sa mga nasa average lamang na 7 hours ang tulog. Iniuugnay din ang pagtulog sa pagbaba ng oras mababang oras ng pagtulog, yung mga 5 hours lang, sa tumataas na kaso ng cancer, sakit sa puso at diabetes. Hindi lang naman yan, di ba? Marami pang ibang mga illnesses na related sa sleep deficiency. Yung poor sexual performance, at saka yung hypertension o sakit nga po sa puso. Kaya kinakailangan para maiwasan po yan, magkaroon tayo ng magandang tulog para may magandang gising. Diyan po naman tutulong ho sa atin yung kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas,
Ang postbiotic po ay technology na dinevelop po ng madalubhasa at tinaral sa Japan at yan po ay nilagay sa Ulta Bio Capsule. Ang Ulta Bio po naman ay rehistrado sa Food and Drug Administration kaya't ito'y rekomendado ng mga doktor. Ang ginagawa po nito, ina-active po yung commander ng ating immune system para malabanan ng mga sakit at infeksyon at nakatutulong para magkaroon tayo ng magandang tulog. Para ho sa mga katanungan po ninyo sa inyong mga concerns tungkol po sa Ulta Bio, mag-text lamang sa 0917-110-6580 o dili kayo tumawag po sa pwede ho kayong umorder sa Lazada, Shopee at TikTok. Pero ulitin ko para ho doon sa mga nagtatanong. 0917-110-6580 para po sa mga consultation ho ninyo. Libre ho ang consultation. Sa paano ng pagbabago at bagong panahon, stressful ang buhay, kulang sa tulog, kailangan mo ng kaagapay. Nandyan po ang Ulta Bio. Available sa Joan's Pharmacy, dyan po sa Zamboanga City, at sa Pasmed Pharmacy, dyan po naman sa San Pedro, Laguna, dito po sa Metro Manila, malapit-lapit na sa mga pangunahing botika. Maganda umaga, Pilipinas! Ito, balikan natin si Ginoong Danilo Fausto, ang presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Sir Danny? Ayun, improving. So, ang sinasabi ho ninyo, nitong September, October, kumumunti ang mga naging import. What about ho yung pagtaas ho ng farm gate price sa mga sakahan natin? Oo, ang bili kasi ng NFA nasa 23. Dinagdagan na yan ng 3 piso ng LGU. So, 26. Ang bili na tuyo. LGU? LGU, ano bili? O mga trader? Nagdagdag sila ng 2 plus 1 o 3 piso ang dagdag nila. So, more or less, ang farm gate price naging 26. No? Hindi, okay lang yun kung LGU yung namili. Oo, pagka ganun, ang nangyayari, makipag-agawan yung mga trader. So, mga 26-28 ang bilihan. Pag ang recovery mo 65%, nasa 43 yun. Pag tag-ulan, usually, ang recovery ng palay, hindi ganun kasi hindi masyado maganda palay na ulan. Nalubog sa baha, o sa ulan. Tapos, ang mangyayari dyan, nasa 60 to 62% lang ang recovery mo. Ganun ba yun? So, ang mangyayari, ang cost ngayon sa milling, nasa 45 na, 43 to 45. So, papasa mo ngayon sa retailer yan. Kaya umaakyat minsan ng 50. So, magkano ang inyo nakikitang projection ng magiging taas by November, December? Mag-i-stage siguro sa tingin ko nasa 50 yung mga well-milled rice. 50? 55, oo. Okay. Tapos yung mga regular rice nasa 45 to 48. Gano'n. Ang pinapanukala kasi nga ng grupong Sinag, ang sabi nila, ibalik na muna natin yung price cap. Uubra ba? Hindi? Lalong magkakaproblema yan. Baka mawalan ka ng supply, karoon ka ng glut dahil ang sake. Walang para mag-i-import. Pag nag-i-import ka tapos ipa-price cap mo, malulugi yung importer. Mm-hmm. So, yun ang ating kinababahalaga. ang dating naman pag nag-import ka, mga 15 to 20 days na dito na yan. Kung umorder ka ngayon, 7 days yung mga license and paper. Another 7 days yung shipment. Yung mga tawad-tawad, yung mga tawaran. So, between 15 to 20 days, dadating yung bigas kung o-order ka. Pero mataas ang preso kasi. Tapos, hindi naman makapili sa India. Nung okay naman yung India, nag-open na sa atin, wala namang ganun karaming pera ang NFA para ang gobyerno para mamili ng imported. Talagang it is now up for the private sector to buy. So pag bumili yung private sector, takot naman sila, number one, yung batas na hoarding, which is economic sabotage. So, isang truckload lang kasi yung 1 milyon na threshold. Yun ang nasa hoarding. Pag lumagpas ka ng 1 milyon, order ka na. So, ba yun? Yung isang shipment mo, ilang truckload ang laman nun. Yun ang, kaya merong mga dili-dali, nag-speculate sila, nasa Senate ngayon yung bill. So, yung mga trader, medyo
tatakot magpasok. Kaya ang speculation ko, ang aking perception, itong September, October, walang masyadong pumasok na imported. Hindi naman tayo sufficient. Sinasabi mo nga nung araw, hindi naman tayo may problema ganyan. Tumataas kasi population natin. Hindi naman ganun kalakas ng improvement ng ating production. Teka muna, nabalanse ba nila yung pananaw tungkol doon sa batas na nagbabawal sa mga hoarders? Hindi pa naipasa na sa Congress, 1 million nga threshold. Yung 1 million na yon, isang truckload lang yun na bigas. Yung mga malalaking millers, malalaking warehouses, sila nagsusupply sa wholesaler, sa retailer, at saka sa mga hotel, sa mga institutions, restaurants. Ilang truckload ang kailangan mo doon? Hindi pwede isang truckload lang yun. So, anyway, kung nasa Senado pa, di doon nila ipaliwanag, para mai-correct. Yun ang kailangang mahabol natin na sa BICAM saka sa Senado na makipagpulong sa mga rice millers saka mga traders. Kasi sa ngayon, hindi naman natin pwedeng iasa lang sa farmers yan at saka sa retailer. Pero yung papaning gitna, sino magpo-process, sino magdi-deliver niya, sino magmi-mill niyan. Kailangan tingnan mo rin yung kapakanan nung nasa gitna. Yung value chain puputol from the production to the retail, yung gitna, yung mga delivery, yung mga milling, processing, yun ang matatamaan ng hoarding. Yung anti-smuggling and hoarding law. Okay. So, may representation naman ang ginawa para maituwid yung... ano bang threshold ang gusto ho ninyo? Kung hindi sa milyon? Hindi ko kanyo dahil ako hindi miller. Ibig sabihin, anong suggested nyo? Kinonsulta ko yung mga members namin na mga kasama sa rice milling. They would like to sit down with them kasi isama sila sa discussion para maipaliwanag nila yung side nila. Mukhang doon sa technical working group sa Congress, hindi ko nakitang nandun sila Ay, ganun? So dapat pala talaga ma-revisit yun, ano ha? Oo. Hindi delikado tayo doon. Pagka hindi natin naayos yun, wala nang mag-i-stock ng rice. Kasi dapat hindi across the board yung batas Lahat kasi ng vegetable, ng crops, pati fisheries, Ang fisheries tatamaan din kasi nga ang peso mo 1 million yung mga barko-barko na isda paano gagawin mo doon? Kailangan talaga yung mga in-between doon sa value chain should be consulted. Nandoon dapat sila. Okay. Sigo. Sana makorek nga ho ito sa lalong madaling panahon. Teka muna, may binabanggit ho ang Presidente, buhayin yung agri-fishery sector. Matagal na ho dapat. Dapat lang, oo. At saka sabi ko nga, asa ba yung pondo natin para sa pagde-develop ng mas marami pang mga hatchery at saka mga fish ports? Maliit ang budget dyan Nasa rice ang ating concentration. Yun nga. Political commodity yung rice. Itong nakaraang second quarter, bumaba ng negative 14.2% ang fisheries. Yan ang pumila ng ating bagsak ng GDP at saka ng agricultural production. Negative 14.2% ang binaba natin. Bakit? Ang ganda naman ng ang ganda ng klima. Marami tayong cove na pwedeng i-develop na na aquaculture. May mga polisiya kasi na dapat tingnan talaga at i-consultang mabuti. For example, yung usapin na PAP, yung processed animal protein. Yes. Yan yung isinasama sa aqua feeds. Hindi lalabanan ngayon yan ang livestock sector na i-import dahil hindi naman tayo gumagawa niyan. Kasi baka may ASF, something like that. Pinoprocess ang katwiran ng mga aqua feed producers. Pinoprocess naman yan properly, so walang ASF. So, but still, that is the issue. Hindi, pero pinayagan Pag hindi lahat Pagka hindi mo nilagyan ng PAP yan, mababa ng 30% ang kilogram ng isda. So, pati din yung ating definition ng fisheries area, yung municipal fisheries, yung 15 kilometer, kailangan review talaga yung fisheries code. Kasi may mga lugar na wala pang 15 kilometers malalim, hindi naman napupuntahan ng mga municipal bangka, mga municipal fishing boat.
tumataob sila kasi 5 tons lang yung threshold. Pag lumagpas ka ng 5 tonner, commercial fishing ka. Yung 5 tonner, pag lumagpas ka ng 5 kilometro, hindi ka na makababalik sa Pangpang dahil kulang gasolina o kaya tataob ka na malalim. Ganun ba yun? Kaya importante, nung panahon ni matandang Marcos, Presidente Marcos, define yung fisheries sector sa fisheries area doon sa depth, yung lalim, yung patong. Pagka 7 patong and above, pwede nang pumasok yung mga commercial fishing kahit na wala pa sa 15 kilometer. Ano yan yung kasing municipal water is a political dahil sa LGU, yung ibang LGU, through an ordinance, pinapayagan yung commercial fishing pumasok hanggang 11 kilometer. Case to case yun, hindi lahat. Nagiging source pa ng corruption yan Anyway, kailangan talagang tingnan yun. At saka, improve talaga natin yung ating price, yung ating mga... hatchery natin. Kinakailangan talaga mag-develop. Gaano ba karaming hatchery natin? In terms of person? Hindi pa lang kasi we import more about 70% ng ating fingerling sa abroad. Ini-import natin yung bangus. Mabuti na lang nga si Governor Helen Tan dyan sa Quezon. Massive yung ginawa nilang pagpapatayo ng mga hatchery. Nakakatulong. Kaya lang, kulang na kulang pa rin. Di ba? Lahat dapat, it has to be a whole nation approach. Pati yung ating bigas, kita mo yon, meron tayong rice granary which is Central Luzon. Alam mo, ang area planted sa Western Visayas is bigger than Central Luzon. Pero ang yield ng Western Visayas is only 65 kabats per hectare. Ang Central Luzon, nasa 110, 120 kabats per hectare. So, parehas naman yan. Bakit hindi natin tawagan ng buong Pilipinas na rice granary? Bakit Central Luzon lang? Hindi. Anong problema ng Visayas? Kasi ang intervention ng government, apparently, nakakonsentrate tayo sa Central Luzon at saka Quezon Valley, Isabela. Okay. Dapat yung atin, kamukha niyan, ginagawa na yung dam yata sa Iloilo, yung Halaur, yung kailangan natin irigasyon, yung Soxargen, also sa Region 12. Region 12. Ang dami namang mataas ang tubig doon. Malalaki yung area nila na tinatam na ng palay. Pero ang yield nila sa Region 12, nasa 72 kabans, sa Western Visayas, 65 kabans. Samantalang ang Nueva Ecija at Sabela, nasa 150 kabans. So ano ito? More of IEC? Ang kulang? Ang tingin natin, yung intervention dapat, fertilizer, irrigation, okay. Dapat tingnan din natin yung Visayas and Mindanao na malalaki yung area na tinatamnan ng palay. Okay. Sige. Sana nga, kaya kinakailangan talaga permanenteng sekretary na ng Department of Agriculture. Mukhang meron na, pero wala pa kaso ayaw yata umupo nung, si Mr. Chu ba yun? Bilyonaryo kasi yan. Okay naman siya. Hindi niya kailangan yan. Pero mukhang tinanggap na. Hindi ko alam po. Pero tingin ko siya na. Pero dapat ASAP dahil nga sa malaki ng problema natin gaya binabanggit ho ninyo sa agri-fishery pa lang di ba? Masalimuot na ho yung usapin. Anyway, Sir Danny, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Pong, magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po. Si Ginoong Danilo Fausto, ang presidente po naman ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Si Orlando Manuntag naman, CEO ito ng Goldmine Farm to Market at co-founder ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement of PRISM. Spokesperson din po ng Grecon. Ang sabi ho kahapon 2 piso na yatang itinaas sa bawat kilo ng bigas na nagagaling sa mga miyembro ho ng Grecon. Sir Orly, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Tama ba yun? 2 piso na naidagdag natin? Po sir, hindi lang po naman po yun sa amin. Ito po nakikita po namin halos pangkalahatan. Ang ano po nito, dahilan, tumataas po yung local na palay po natin. Di po ba, nung una po, nagkaroon po tayo ng 19 pesos. Yung dati po, ng palay, pagbili po ng gobyerno, ginawa po itong 23. That's good naman po para sa ating mga local farmers. Pero may binibigay po na incentives na 3 piso para sa galing po sa LGU. So 26 pesos na po yung kinikita po ngayon ng magsasaka natin.
Ito po yung sa panig pa lang po ng NFA po, yung kanilang pagbili. Siyempre po yung mga traders, hindi bibili po yun ng mas mataas para magkapalay po sila kasi kailangan po nila sa rice mill nila. So, mangyayari po niyan, tataas po talaga ng konti yung palay dahil from 26, hindi nila pwedeng baratin yung farmers kasi ibibigay nila sa NFA yan. Correct, oo. So, gagawin po ng farmers, kung gusto niyong bilhin ito, edi mas mataas. So, nagkakaroon po ng 27 hanggang 28 po yung nakikita po namin sa field po na nagkakabilihan po ngayon. Palay trader, millers. So, ganun po yung nangyayari. So, ang effect po niyan, tataas din po yung presyo ng ating bigas sa market. Magkano more or less mga ilang porsyento na ang nabibili ng mga traders natin? Ang ano po namin, hindi po namin alam yung totoong data kasi nga po, syempre po, ongoing pa po yan. Pero sabi po ng mga iba, halos patapos na po yung harvest natin sa Isabela at sa Nueva Ecija. Malamang po, baka nasa mga 80% na po yan. So yun po yung ating pong ngayon dahil po paano na po patapos na po October Okay. Tapos na po yung halos yung peak season. Visayas, Mindanao, tapos na rin ang harvest? Ang alam po namin, meron naman po. Meron pa silang mga papunta po ng November, pero maliit na lang po yan. Hanggang December po, maliit na lang din po yan. Ito po talaga yung ating malaki po, itong Nueva Ecija. Pangalawa po yung Isabela po natin. More or less, mga magkano ang nakikita natin magiging cost ng per kilo ng bigas towards the end of the year? 50? Siguro po, tataas po yan ng mga 2 hanggang 3 piso pa po kung talaga hindi maaawas yung pagtaas po ng presyo ng ating palay. And then, ang makakatulong po dito ay yung imported po na papasok para mag-stabilize po ng presyo sa local natin. So, magkano yun? Ganoon naman po. More or less. Nasa mga 43, 44, 45, na ganoon po yan. Okay. Hindi naman abot 47, 50. Hindi naman abot 50. Hindi naman po. Kasi ito yung pinag-usapan po natin dito, yung regular milk at saka yung well milk po. So, below 50 pesos naman po yan. Below 50 pesos, ayan. Okay. Teka muna. Ang darak, magkano ang darak ngayon? Ngayon po, bumagsak kasi po nasa harvest season. 11.50 po yung darak ngayon. Per kilo? Per kilo po yan. Yan po yung binibili nila sa rice. Minimum po yung ipa, nasa 2 piso po ang bilihan. Hindi ba pwedeng i-offset yung kita doon sa darak at saka doon sa ipa? Para actually, ganun po ginagawa ng mga rice miller po. Ganun din po ginagawa din po namin kasi nag-mill rin naman po kami. Ganun po yung ginagawa namin. Kaya lang po, syempre, konti na lang po yun dahil 11.50. Bumagsak po yan Galing po yan sa 18 pesos per kilo? Oo. Po, 18. Dahil bumagsak po yan, naging 16, 17. Dahil po habang baliktad na rin po nangyayari. Habang dumadami naman po yung harvest natin, dumadami po yung darak sa mga rice mill, bumabagsak naman po yung bilihan po ng mga feed mills. Kasi di ba po, ang ano yan, supply and demand. Feed mills naman ang bumibili para naman po sa kanilang pangangailangan sa paggawa ng feeds. So, yun po yung nangyayari. Hindi, tsaka apektado din ba kayo nung pagbaba din ng production ng livestock natin dahil sa ESF? Siyempre po, dahil sila po yung bumibili naman ng ng byproduct po ng rice mill. Di po ba? So may po yan, may kaugnayan indirectly dahil pag naggiling ka ng palay, magiging bigas, meron kang byproduct na darak, which is ginagamit naman ng mga livestock natin, feed mills, ginagawang patoka. Okay. So yun po, yun naman pong pang biomass naman, energy naman yun. Oo, kaya nga ngayon wala na talagang tapon pagdating ho sa palay Kaya lang, sabi nyo nga, supply and demand din naman. Anyway, ito pa isang malaking problema na nakikita ho namin sa mga trader. Matindi din daw ho yung paniningil ngayon ng pass by piece. Kayo ba nasisingil pa rin ho ba kayo? Yung mga truck ninyo? Yung pagdaan sa mga LGU na may mga binabayaran pa? Alam ko pong, di pa po ba, sinuspend na po yan ng pambulo o tinanggal na po, di po ba? Dapat sinuspend. Pero ang dami pa rin ho yung nagrereklamo Sabi nila, hindi pa rin, mas matindi nga ngayon, bayad GCash na lang Tapos, maraming LGU daw ang ayaw sumunod dun sa utos ng DILG kasi malaking mawawala sa kanila. Gaya halimbawa, yung mga dadaan ng Arayat Highway, National Road, papuntang Gapan, San Fernando, Olongapo. Lahat yan na dumadaan dyan, walang ligtas.
nasisingil. Siguro po, dapat ipatawag po yan ng ating DILG para mapag-usapan, di po ba? Kasi it added cost naman po sa mga ating local traders, di po ba? Correct. Hindi lang po sa bigas to, baka po yung mga ating exporter, apektado po niyan sa agri. Dadaan din sila. Kumbaga, hindi naman po selection niya na kailangan lang ba bigas ang dala mo, kaya may bayad. Siguro lahat ng agri-sector na may mga load ng mga agri-products, apektado po dyan. Kaya dapat po, maipatawag po at mapag-usapan at kung iano na ng Pangulo na meron ng EO para dito, dapat sundin po nila. Sige. Anyway, pa-follow up din ho namin to. In the meantime, Sir Orly, maraming salamat ha. Magandang umaga po sa inyo. So, ang assurance Magandang umaga din po. Ang assurance ninyo, hindi papalo ng 50 pesos per kilo ang bigas. Yung well-milled, ano ha? Opo. Ganun naman po. Sige, okay. Thank you. Magandang umaga po. Si Ginoong Orlando Manuntag, ang national spokesperson po ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Kahapon pa ho tayo nakikipag-ugnayan sa DILG para nga ma-aksyonan ito hong problema ng mga traders. Hindi biro ito ha. Tsaka bukod pa ho sa kotong. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat talaga may nakatutok na ho talaga dito. Dahil ang dami pa rin hong mabuhaya sa kalye. Ay, sus may Ginoo. Hindi naman pwede mo bisikan ho ng family alcohol yan pagka naniningil ng... para maitaboy ho yung mga perwisyo. Mikrobyo ho ang itinataboy ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede ho ninyong pagpilian, proteksyon ng pamilya laban ho sa mga mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga miyembro ng Society of Filipino Foresters. Mamaya pag-usapan po natin yung inyong nalalapit na convention. Pilyo itong isang texter natin. Sabi, darak na lang daw kainin dahil mas mura pala. Wag! Hindi sasarap ang lechon. Alam ba niyo yun sikreto para sumarap ang lechon? Kinakargahan ng mas maraming darak ha. Para kumapal-kapal ho yung, yung balat ho ng baboy. Yun daw pong 50 pesos per kilo. Naku, mag-ikot daw tayo sa mga palengke. Kasi sa may bislig daw, 60 pesos per kilo na ang well-milled rice. Ay, ano ba yan? Babaeng wanted sa kasong stop at cybercrime sa Benguet, natimbog sa Valenzuela. Detalye mula natimbog ng Valenzuela PNP sa Malolos, Bulacan. Layo ng pinuntahan, Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May buntag ko yung jail. Nasa kote ng Valenzuela Police ang babaeng wanted sa Benguet dahil sa kasong stop at cybercrime. Ayon dito kaya Police Colonel Listora Jr. natunto ng kanyang mga tauhan. Ito suspect na si Arias Analisa, 41 years old, sa Balulusa, Bulacan. Palipat-lipat umano ng lugar ang suspect dahil sa mga kasong kinakasangkutan. Inarest ang suspect makaraang matanggap ng Valenzuela Police. Ang inisyong warrant of arrest ni Judge Maria Ligaya Ekyong Rivera, ang presidente sa RTC Branch 5 sa Benguet. Ang inisyo laban dito lamang October 16, 2023, para doon sa kanyang kaso, stop assembled sa Section 6 of Republic Act 10175 at the Crime or Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula pa rin sa kauna sa Pilipinas, di sa Rich, ako sa Restaurant 3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ngayon, salamat Edwin. Ay, sa mga taga-barangay 140 dyan po sa bagong baryo, Caloocan City, lakasan na ninyo yung mga radyo at telebisyon. Nag-iikot na si Sherwin Alvaro. Baka matsyempohan kayo. Sayang ang 1,000. Isa pang Pinay caregiver ang nagpakita ng kabayanihan, katapangan at hindi iniwan ng kanyang employer sa kabila ng banta na papatayin ng grupong Hamas ng salakayin ang Israel. Hindi na sana nakapagdidiwang pa ng kanyang 95th birthday
si Nitsa Hefetz, presidente ng Kibbutz Nirim, kung hindi sa lakas ng loob at tapang ng Pinay caregiver na si Camille. Kasama ni Camille ang kanyang matandang amo sa shelter nang pasukin ito ng Hamas militants, ngunit sa halip na matakot, hinarap ng Pinay ang grupo. Nakiusap na wag na silang patayin at ibinigay ang pera na kanyang inipon, gagamitin sana nito sa pagbabalik sa Pilipinas. Naging matagumpay naman si Camille at iniwan silang buhay ng mga terorista hanggang sa dumating ang Israeli forces at sila'y na-rescue. Kaya sa pagdiriwang ng kanyang 95th birthday, todo ang pasasalamat ni Nitsa sa Pinay caregiver, hindi siya iniwan, matapang nihinarap ang grupong Hamas at nag-alok pa o ibinigay pa yung perang kanyang naipon para sila ay makaligtas. Yan ang Pinoy. Umakyat na sa 137 ang mga humihingi ng tulong para makauwi ng Pilipinas mula Lebanon, matapos naman ang patuloy na kaguluhang nangyayari ngayon sa nasabing bansa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Philippine Ambassador to Lebanon, Raymond Malatbat, binubuo ng 64 na documented, 50 undocumented. 7 may asawang Lebanese at 16 na bata. Ang 137 na mga Pilipinong voluntaryo nang nagpapa-repatriate. Ikinasana ng embahada ang preparasyon ng pag-uwi ng mga Pinoy na naiipit sa gulo sa Lebanon at ito'y mangyayari sa susunod na linggo. Yes, actually we already have 137. We have already received 137 applications for voluntary repatriation. And we have started working on them. And hopefully by next week we will be able to start sending them back home. Kung ano-ano kasi pinipindot eh. Alam po niyo, kaliwat kanan talaga ang mga fake news ngayon. Gaya halimbawa, yung sinasabing nabagsakan ng bomba doon ho sa Gaza, yung ospital. At ang sinisisi nila nung una, yung Israeli forces. Ang sabi ho naman ng Canada, nung pinag-aralan yung mga video footages nung pagsabog doon sa isang ospital na kung saan sinasabi may 500 namatay, sabi nila hindi misfire ng missile ng mga Hamas yung tumama doon. Pero kung isang independent na investigator naman na nagsasabi, sabi nila, actually nakatayo pa rin yung hospital eh. Hanggang ngayon nandun pa rin yung hospital, wala namang 500 namatay doon. Meron siguro mga less than mga 50 pero yung bomba daw ho kasi, yung missile, tumama sa parking area. Sa parking lot daw ho. Parking lot lang yung nadali. So, alin ba talagang totoong istorya dito? Pero huwag ko kayong mag-alala. Panahon pa ho ni Herodotus, uso na ho ang fake news. Mantakin ho ninyo si Herodotus, siya ho yung nagpauso ng balita na yung pong mga pyramid, itinayo daw po ng yung mga Great Pyramids sa Giza, itinayo daw ho yun ng mga slaves. Pero sa totoo lang, mali yung Greek historia na yun dahil ito po ay tinayo pala ng mga paid laborers. Uso-uso. Noon pa man uso ng fake news. Depende kung sino hong nagbibigay ho ng balita. Basta ang alam nating totoong balita. November 8 to 12 ay gaganapin ang National Conference ng Society of Filipino Foresters sa Subic Bay Exhibition and Convention Center. Diyan po sa Subic Bay Freeport. Dadalahan ito ng mga foresters at mga environmentalista. Kaya para ho doon sa mga interesado, abay makipag-ugnayan po kayo sa SFFI para ho sa pag-register ninyo ng inyo pong attendance. Ayun lang, i-google lamang ho ninyo 2023 SFFI National Conference para ho sa mga foresters at mga interesadong environmentalista na gustong makilahok dito po sa aspetong ito. Yan eto, bigyan po ko kayo ng isang magandang dagdag kaalaman. Alam po ba niyo yung bottle brush leaf na kinakain po ng soapfly larvae? Yan, nakikita ho ninyo. Ang ganda, gawa ho ng uod yan, ng larvae yan. Di ba? Cute. Ang ganda, di ba? Yan pong yung pong mga soapfly larvae na yan, pag lumaki sila ho yung wasp. Wasp, yung kamag-anak ng yung nangangagat ng i-sting. Pagka nagulo mo yung bahay nila. Yan. Ang ganda na ba? Kayang-kaya pa nilang gumawa ng work of art, Maganda umaga,
Pilipinas. Pero kung kulang ho kayo ng tulog, kinakailangan ho ninyo ng kaagapay sa pagtulog. Yan. Siyempre, pag hindi magandang tulog, hindi magandang gising. Pag hindi magandang gising, mainit ulo. Di ba? Tapos pagharap mo pa ng salamin, dami mong tigyawat. Hindi yan lalong iinit ang ulo mo. Wala kang glow. Para magkaroon ng magandang tulog, katulad ni Malu Cabral, ni Ate Giselle, kinakailangan yung mag-ultabayo. Nang sa gayon, hindi po naapektuhan ang inyong mood. Mahalaga po ang ultabayo na maging kapartner ho natin sa ating pong araw-araw na mga gawain. Ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas, rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Ang postbiotic po ay parang probiotic at saka prebiotic. Kaya lang probiotic at saka prebiotic, mga live bacteria yun. Ang postbiotic, patay na bakterya, pero yan po ay ipinasok sa ultabayo. At ang ginagawa ho niyan, pagka nainom na ho natin, ina-activate yung commander ng ating immune system para malabanan ng impeksyon at mga sakit at makatulong para magkaroon tayo ng magandang tulog, sapat na lakas sa kinabukasan. Ito po ay available sa Lazada, Shopee at TikTok, o dili kaya tumawag ho kayo para may masagot ninyo mga concerns sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Sa panahon ng pagbabago, panahon ng stressful ng buhay, kailangan natin ng kaagapay. Nandyan po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na Ultabayo. Available sa Zamboanga City sa John's Pharmacy. Diyan po naman sa San Pedro Laguna sa Pasmed Pharmacy. Magandang umaga, Pilipinas! Sino ang maswerteng nahuli ni Sherwin Alparo sa ilang saglit? Umaga, Pilipinas! Ang nakadali ng 8,000 piso sa ating mahiwagang tunog ay si Francia Cantiga ng Leyte. Congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! Ang makakadali po naman ng mga tsokolate pamimigay sa kanilang mga mahal sa buhay ay bibili ho ng tangerine chocolate. Tangerine chocolate po para ho sa ating mga mahal sa buhay ngayong pong Pasko. Ihileran na ho ninyo ng maaga. Orderin nyo ng maaga sa 0919-0955-935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magliliyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung dati pong mga nagkukopra ngayon ay mga MSMEs na dahil sila po ay nagpo-produce ng high quality cacao beans para gawing tangerine chocolate at saka syempre yung iba pang mga materyales na kinakailangan para sa mga added variants. Mahigit 10 variants po yan, galing din po sa mga magsasaka. Palakasin ho natin ang loob ng ating mga magsasaka. Suportahan ho natin ang mga produkto ng mga magdiniyog dyan po sa Quezon, ang tangerine chocolate. Sino nga ba pong magmamalasakit sa ating mga magsasaka? Sabi ni Dr. Helen Tan, kundi ang ating mga kapwa Pilipino. Kaya ho dun sa mga suki natin dyan sa abroad, lalong-lalo na dyan sa Amerika, mas masarap po ang gawang tsokolate ng mga Pilipino. Umorder na po kayo ng tangerine chocolate sa tangerinechocolate.ph o sa 0919-095-5935. Magandang umaga, Pilipinas! Para may pambili ho tayo ng tangerine chocolate, eto muna ating... Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lagot ka, Sherwin. Ang dami nagtatanong kailan ka naman daw pupunta ng Visayas para doon mamigay ng pera. Magandang umaga kay Cador Plato ng Bulacan, kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, kay Ambassador Harry Angpin ng Maynila at kay President and General Manager Wick Biloso. Pero si Sherwin Alparo ay nasa Bagong Baryo. Sherwin. Yes, totoo nga yung survey na nakuha natin na 90% ng mga nanay ay nakakaramdam ng agam-agam kapag sumasapit yung gantong petsa negro, yung mga 26, 27, 28, 29 dahil mag-a-30 pa lamang. Malapit na si Judith. Parating na si Judith. Malapit na si Judith. Kaya naman ang mga presyo ng bilihin dito sa palengke sa Bagong Baryo ay nananatili sa 30 ang 1/4 ng bawang, 35 naman ang 1/4 ng sibuyas, 25 naman ang 1/4 kamatis. Ang patatas magkano ngayon?
150. 150 ang kilo. Ang 1/4 dito, pumapatak na 1/4 mga ano. Teka muna, Sherwin, mamimigay ka ba ng pera o ikaw ay mamamalengke? Palengke reporter ko kasi wala ko palengke. Sinabay-sabay ko na. Pero dito sa palengke ko, sa Bagong Baryo, ang lakas may nakikinig ng radyo. Tatay, alam mo po? Teddy po, Teddy. Tatay Teddy. Valdelobar. Baldero. Si Tatay Teddy. Balderobar. Baldelobar. Okay. Basta Tatay Teddy na lang. Ano na apelido? Tatay Teddy, palagi ko ba nakatuning sa Disary? Oo, tuwing umaga. Lalo si Angelo Palmones. Aha! Dahil lang paborito mga announcer, sino? Angelo Palmones. Si Angelo Palmones, bigyan ng 1,000 to! Yun, thank you. Tay! Ano Tay! masasabi mo? Idol, thank you, Idol. Tay, teka muna, may tanong na ako sa inyo, Tatay Teddy. Ano ang paborito nyong drama sa DZRH noong kapanahunan na kayo'y nakatutok sa mga drama? Naku, nakalimutan ko na kasi matagal na. Hindi ako nakadrama kasi hindi ka nakapag-drama. Trabaho ako eh. Tuwing umaga lang, ikaw lang idol ang Uy, grabe ka naman. Nung may drama naman, wala pa ako sa radyo, no? Nakikinig ako sa radyo. Si Sherwin Alparo. Kahit ngayon may drama eh. Mga Batar, Matos Mila, napakinggan mo ba yun? Kaso lang, hindi naman tuloy-tuloy nagkatrabaho. Ano nga probinsya mo? Ano probinsya mo, Tatay Teddy? Iloilo. Saan diyan sa Iloilo? Iloilo. Kaya naman pala malambing po. Ha? Saan diyan sa Iloilo? San Rafael po. San Rafael. Pero gastar ka na sa Caloocan. Di ka nagastar? Okay, ako nakakatawa. Timayo kay kahambal kagirapon sa Ilonggo ba? Kung kami lang nga Ilonggo, nag-istorya. Istorya na ikaw mo. Magranon sa Tatay Teddy ba? Siya sige. Halong. Damo salamat. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you, Sherwin. Ayun, nag-German lang kami, Sherwin, ha. Pasensya ka na, ha. Oo nga, ang lambing magsagot itong si Tatay. Parang pag nagbenta ng tinda malumanay. Siya sige. Mag-ikot ka pa dyan. Malakasan dapat makinig sa DZRH para kayo na susunod na winner natin sa DZRH Malakas promo. Arts number 6, Sherwin Batal Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero kung palakasan lamang pag-uusapan, wala na daw pong lalakas sa BIR dito kay Raul Magtanob at saka kay Eugenio Aurelio. Binabati ho sila mga taga-Pogo, Commissioner. Mukhang malakas nga ho yata itong Raul at saka itong si Eugenio, Bay mantakin ho ninyo. Si dinami-dami nung naimbestigahang mga taga-National Investigation Division, inimbestigahan ho ng Revenue Integrity Protection Service. Itong dalawa hindi ho nasama. Yung 29 na mga kasama nila naimbestigahan. Pero itong dalawang ito, hindi ho. Ayan, Kaya naman binabati ho sila ng mga taga-Pogo. Ang lakas-lakas daw ho nila. Ayan, nakalaban natin ang advocacy. Linisin yung buong BIR sa hanay ho ng mga gumagawa ng hindi maganda. Pero mukhang may anak ng Diyos at meron din pong mga hindi masiswerte. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Taipei, Taiwan! Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga-Central Philippine State University dyan po sa Kabangkalan City, Negros Oriental. Occidental pala. Doon ho sa mga gusto pang humabol, may 20 units na lamang po natitira dito po sa JE Tower 2.
Ang sabi ho ni Ginong Nico Valencia, itong pagandang pagkakataon, humabol ko yung 50,000 pesos na lamang po ang all-in down payment. At ready for occupancy na lahat ng kanilang mga natitirang mga units. Pakipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Pero pinamaganda, puntahan ho ninyo personal, makita ho ninyo. Labi pa lang panalo na para kang bumili ng unit sa isang 5-star hotel. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. O paano po? Angel po, si Angel Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula kay George Orwell. Ang sabi niya, in times of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act.